Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Tonyo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Tonyo. Dear Kuya Peles, isa rin po ako kuya sa mga masugid ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, hindi ko po pinapalagpas na makinig sa inyo. Dahil may mga aral din akong napupulot sa buhay. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil meron din po akong problema at sana po mapayuhan ninyo ako. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Tonyo, 32 taong gulang at may asawa. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Tonyo, wala na tayong bigas, wala na tayong isasaing mamayang gabi. Kaya mo, iiram muna ko kay inay mamaya. Pupunta ko sa kanila. Nakakaya na kay inay. Wala naman ako malalapitan at mauutangan. Ano kaya kung sa iba ka na lang lumapit? Baka may masabi na sa'yo si inay malaki-laki rin ang pensyon ni inay na naiwan ni itay. Kaso nga, 3 kayong magkakapatid na tinutulungan ni inay. Ako nga, lumalapit lang ako kung talagang walang-wala tayo . Alam mo ba sila, Kuya Rene, minsan, dala yung mga anak, doon sila kumakain. Ganon din si Emma, yung kapatid mong bunso. Oo nga . Si Kuya Rene naman kasi, lagi na lang umaasa sa binibigay ni inay. Bakit ba ganon ang mga kapatid mo, ano? Ewan ko ba sa mga yan? Si Gemma, may trabaho naman yung asawa niya. Si Kuya Rene kasi, natangkal sa trabaho niya. Puro asa na lang kay inay. Tapos minsan, pag walang-wala tayo, sa kanya din tayo lumalapit. Di ba, minsan lang naman, binabayaran ko lang naman yung nakukuha ko, inay. Sana magdiretso na ang trabaho ninyo. Oo nga . Medyo mahina kasi yung kontrata ngayon . Pero, hayaan mo, kapag may kontrata ulit, mag-iipon tayo para hindi tayo magipit. Marami namang pwedeng mapasukan . Maraming nabukas na kumpanya. Dito lang muna ako kasi barkada ko yung engineer. Mas komportable ako dito sa trabahong ito. Inay, dito muna ang mga apo ninyo. Sige. Saan ka ba pupunta, Haride? Subukan ko maghanap ng trabaho, inay. Bakit ba kasi naghiwalay kayong mag-asawa? Di may mag-aasikaso sa mga anak ninyo? Pabayaan nyo na ang babaeng yun. Sumama sa ibang lalaki. Dapat sana, pinag-isipan niyang mabuti muna bago sumama sa iba. Wala tayong magagawa, inay. Malandi. Kaya uli-uli, piliin mong mabuti ang babaeng makakasama mo. Buti na lang, hindi pa kami kasal. Buti lang ka mo. Ano ba? Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Oo, inay. Sa isang pabrika. Mag-a-apply kong driver, baka sakali. Mabuti yan para may pambuhay ka sa 3 mong anak. Kaya nga ho, inay. Lumalaki na ang mga anak ko. Dapat mapag-aaral ko din sila. Dapat lang.
na makapag-aral sila, Rene. Importante na sila ay makapag-aral. Inay, pautang nga po ng pambili ng gatas ng apo nyo. Hindi pa ba sumahod ang asawa po? Di pa ho eh. Delay po lagi ang sahod nila. Ay, ano ba yan? Sa tuwing nadidelay sa sahod ng asawa mo, dito ka tumatakbo. Wala ba kayong ipon na mag-asawa? Salit ba naman ng sahod ni Alan eh? Dicer lang po siya sa isang mall. Kahit na, isa pa lang ang anak ninyo eh. Dapat mag-ipon kayo. Paano naman kami mag-iipon, Inay? Ang late nga ng sahod niya eh. Alam mo, kung marunong kang mag-budget, kayang-kaya ninyong mag-ipon. Ang mahal ba naman na mabilihin ngayon, Inay? Yung 1,000, pag namalingki kayo, isang plastic lang. Ganun lamang kalit yun. Paano kami makakaipon yan? Ay, nako, kayong mga bata mo, lagi na lang kayong umaasa sa akin. Kulang na lang na ampunin ko kayo lahat. Pati asawa ninyo. Ay, wala na. Nay, pautang nga po ng 1 kilong bigas nyo dyan. Wala Ano ba kaming naman isasaing. kayo? Dako naman. Pati ba naman ikaw, Tonyo? Kinakapos na rin. Nay, wala pa hong sahod eh. Paano ba ito? Wala pa kasi yung pension ko ngayon. Yung natitirang budget ko sana, hiniram ng bunso mong kapatid na si Jeba. Ano? Inay, kapag akong lumalapit sa inyo, wala. Pero kapag yung mga kapatid ko, bigay kayo kaagad. Paano naman kasi? Si Rene kahapon, nanghiram ng pera, mag-a-apply daw ng trabaho. Tapos si Jeba, humiram ng pambili niya ng gatas. Binabayaran ko naman kayo kapag nakakahiram ako sa inyo, Inay. Oo, Gatunyo. Kaya lang, anak, wala pa kasi ang pensyon ng itay ninyo. Wala nga ba? O pinagdadamutan niyo ako? Ganyan naman kayo eh. Hoy, Tonyo, pare-pareho ko kayong mag-anak. Parehas ang tingin ko sa inyong lahat. Bakit kapag akong humihiram sa inyo at lumalapit, ang dami ninyong dahilan, ang dami ninyong sinasabi? Kapag yung mga kapatid ko, bigay kayo kaagad. Ay, nako, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ko kayo, Hindi pare-pareho ako lang. naniniwala sa inyo, Inay. Matagal ko nang nahahalata sa inyo yan eh. Mas mahal yung mga kapatid ko. Natataon naman na wala akong hawak ngayon. Ano ka ba? Para 1 kilo ng bigas lang hinihiram ko sa inyo. Ang dami nyo nang sinasabi. Salamat na lang, Inay. Salamat na lang. Sa tuwing ako, kuya, ang lumalapit sa aking ina, marami pang sinasabi. Maraming dahilan. Samantalang kapag ang mga kapatid ko, kuya, ang lumalapit, walang dalawang salita, bigay kaagad sila. Kung minsan, kuya, iniisip ko tuloy na may paborito silang anak. Minsan, kuya, ay Ano ka ba naman, kuya? Intindihin mo naman si inay. Ganoon. Sinasabi mo yan dahil kapag kayo lumalapit sa kanya, binibigay sa inyo ni Gemma kaagad. Paano naman, kuya? Nagkataon na meron at kakakuha lang nila ng pensyon nila. Ang sabihin mo,
Kayo lang ni Gemma ang anak niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, kuya. Oh, hindi ba totoong sinasabi ko? Na parang kayo lang yung anak? Eh, hindi naman totoo yan, ha? Anong hindi totoo? Kapag kayo nangangailangan, meron ka agad. Bigay ka agad. Pero kapag ako, maraming dahilan. Intindihin mo naman ako, kuya. Iniwan ako ng asawa ko. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Hindi naman yun ang punto dito Rene. Ang sa akin lang naman sana, kapag nangailangan ako, bibigay ako. Walang sermon. Wala Kasama yung sermon ni inay kapag ako'y lumalapit. Pagpasensyanan mo na si inay. Talaga sigurong ganyan ang tumatanda. Hindi. Ang sabihin mo, kayo lang ang mahal ni inay. Kayong dalawa ni Gemma. Ang hirap mong umintindi naman, kuya. Natataon lang siguro na walang pera si inay. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Inay, may tampo yata sa inyo si Kuya Tonyo. Ewan ko ba sa kuya ninyo? Nagkataon naman kasi na wala akong pera. Kung ano-ano na ang sinasabi. Ano bang sinabi ni Kuya? Kwan, sinabi niya, pinapaboran ko kayo, ni Kuya Morite. Ano? Sinabi niya yun? Oo, anak, na pag kayo daw ang nagailangan, binibigyan ko kayo agad. Si Kuya talaga, oo. Nagsaselos na naman. Anong dapat niyang pagsilosan? Kasi inay, kapag kami ang lumalapit sa inyo, nabibigyan ninyo kami. Siya naman nabibigyan ko rin naman siya. Siguro ang gusto niya, kapag lumapit siya sa inyo, hindi siya mapapahiya. Kaya yun, nagsaselos. Ilang beses na kasing humihiram ang kuya mo. Wala talaga akong naibigay. Kasi nga, hindi ko pa nakuha ang pensyon ng itay dito. Di ho ba may trabaho si Kuya? Meron nga. Kaya nga minsan, hindi ko na binibigyan. Paano naman ako pag nagkasakit ako? Anong gagasusin ko pag nasa ospital ako? Sige nga. Hayaan nyo na, inay. Pag nagkita kami, ipapaliwanag ko sa kanya. Kuya, may pinapasabi nga pala si inay. Pasensya ka na raw kung minsan hindi ka naabutan. Alam mo naman, may maintenance na rin siya para sa mga gamot niya. Bakit kayo ni Rene? Kapag kayo lumalapit sa kanya, hindi kayo pinapahiya. Ako, ilang beses na akong pinahiya ni inay at binigyan. Kasi nga daw, minsan yung pambili na lang daw ng gamot niya na natira. Ang sabihin mo, kayo lang ang mahal ni inay. Di ba? Kapag nakuha na ni inay ang kanyang pensyon niya, pumupunta kayo agad sa kanya. Kesyo, dahil yung sweldo ng asawa mo. Kuya, ang lit din naman kasi ng sahod ng asawa ko Kaya lang naman ako lumalapit kay inay kapag talagang walang-wala na kami. Ako rin naman Hindi pa diretso yung trabaho ko ngayon. Kaya humihiram ako kay inay kung minsan dahil nagkikipit din ako. At yung hinihiram ko, binabayaran ko yun. Hindi tulad ninyo na hindi na kayo nagbabayad. Kayo ni Rene. O naman kuya, ayaw niya kasing pabayaran. Kahit na. Di sana pilitin nyo. Para may pambili ulit siya, umahihiram tayo kapag humiram tayo at lumapit sa kanya. Hindi Ayan yung mo, kapag kuya. kinuha ninyo, hindi na kayo nagbabayad. Mula ngayon, pag lumapit ako kay inay, sabihin ko, utang. Abay, dapat lang. Para pare-pareho tayo. Walang lamangan. Minsan, kuya,
talagang naiinis ako. Lalong-lalo na kuya sa mga kapatid ko. Alam niyo kuya, kapag sila yung lumalapit kay inay, binibigyan ka agad. Pero kapag ako ang nangailangan, marami pong dahilan. Iniisip ko tuloy kuya, na parang may favoritism ang aking ina, yung dalawang kapatid ko. Ang inaalala ko kuya, kapag nagkasakit ang aking ina, saan siya kukuha kung lagi niyang binibigay sa dalawa kong kapatid? Sana po kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Tonyo. Alam mo, Tonyo, nagkakataon lamang siguro na kapag lumalapit ka sa iyong ina, talagang nakatataon na wala. Intindihin mo naman yung nanay mo. Yung kapatid mong isa, iniwan pala ng asawa. Hindi makapagtrabaho dahil may mga anak. Yung isa naman, abay, simple lang yung trabaho. Parang hindi makabuhay ng isang pamilya. Natural lang na takbuhan natin yung magulang natin kapag meron. Alam mo, Tonyo, ang magulang, hindi ka kayang tiisin. Natataon lang siguro na talagang wala. May kawawa naman ang inay ninyo kung kayong tatlo lalapit sa kanya. Samantalang ikaw may trabaho naman. Kung pwede lang sana, ikaw yung magbigay sa nanay mo. Hindi yung lumapit ka nga, hindi ka napagbigyan. May nasasabi ka na. O sasabihin mo na ang mahal lang niya, yung mga dalawang kapatid mo. Intindihin mo rin ang kalagayan nila. Hindi yung ganyan na nagtatampo ka kagad. Sa bagay may mga nakikita akong ganyan na talagang ang isang magulang hindi mo maiiwasan yan na may paborito ka. Hindi nga lang halata pero sa isang magulang, tayo mga magulang, aminin natin yan na kapag ang lumapit yung isa, abay talagang kung maaari mangutang ka lang, babigman mo siya. Pero hindi natin pinapahalata yan sa ating mga anak dahil talagang magtatampo yung iba. Pero natural lamang yan. Kaya Tonyo, sana huwag kang magtanim ng galit sa iyong ina o sa mga kapatid mo. Malay mo, balang araw, makakahirang pa niya o mapagbigyan ka ng iyong ina kapag talagang walang wala ka. Nataon lamang siguro na talagang wala. Tonyo, magulang mo yan. Unang-una, ikaw ang dapat mag-intindi sa kanya. Imbis na ikaw ang magbigay sa kanya. Hayaan mo yung mga kapatid mo. Intindihin mo rin sila. Yung isa, iniwan ng asawa. Siguro, nangangapa pa, nag-aalam ng trabaho. Saan naman sukukuha ng pambubuhay sa anak niya? Siguro kang magtanim ng galit. Talagang ganyan. Hindi rin maiiwasan na talagang nagsiselos ka sa mga kapatid mo. Pero normal lang yan sa mga magkakapatid at mag-iina. Ang importante, huwag kayong mag-away-away. Intindihin yung bawat isa nang sa ganun ay hindi kayo mapintasan ng ibang tao. Lalong-lalo na sa kalagayan ninyo. May pensyon pa lang inay ninyo, pasalamat kayo. Kahit pa paano may natatangkap siya, pambili ng maintenance. Kaya nga lang kung minsan, nauubos din dahil sa kalalapit ng mga kapatid mo. Nataon lamang siguro na wala siya nung lumapit ka, kaya ganyan ang sinasabi mo. Pero, Tonyo, magulang mo yan. Huwag kang magselos sa mga kapatid mo. Dahil, kung naman siguro, kung meron sila, hindi naman sila lalapit. Kaya, Tonyo, yan lamang siguro masasabi ko.
At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.